Muli po ang aking pagpapaabot na mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at ng mga viewers. Ayan, at sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng mga mabibigat na sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan man po lagi ang aking pinagdarasal dito. Ayan po, at dire-diretso na po tayo. At mayroon lang po akong gustong linawin. Yung tungkol po sa buntis-buntis na yan. Napanood ko po kasi si Ma'am Bupel. Ayan. At kung sino-sino na raw yung kanyang tinatanungan ay wala silang idea. Ma'am Bupel, magkakaroon ka ng idea dito. Mamaya-maya lang po sasabihin ko para magkaroon ka ng idea, kung sino ito. At inassure naman po ako ng ating ating informer na konfirmado yung usaping buntis. Konfirmado po. Actually, mayroon po kaming mga conversation dito. May mga conversation po kami dito, Ayan po yung mga conversation namin, At ang sinasabi, hindi yun mabasa ito. Ang sinasabi ko po rito, siguraduhin mo lang na tama yung mga binibigay mong information sa akin. Ito po yung sabi ko sa kanya. Dahil sabi kong ganyan, kung ito ay pira-pira lang ang labanan dito sa iyong pagbibigay ng information, ay huwag na. Humingi ka na lang sa akin kung magkano kailangan mo, ipapadala ko. Ibibigay ko agad. Pero kung ito ay binibigyan kita ng pira, sabi yung ganyan, at kaya nagbibigay ka ng information na ganyan sa akin na hindi totoo, siguro naman alam mo na ang ibig ko sabihin na mas malaki pa yung naibigay ko sa iyo kaysa doon sa ibibigay ko doon sa taong maghahatid sa iyo sa sementeryo. Yan po yung eksaktong conversation ko. Hindi po, sir, ito. Totoo po ito. Katunayan, hindi lamang po ako nakakaalam. Mayroon din pong nakakaalam. Doon mismo. Mayroon pa pong isang nakakaalam. Ito. Mayroon pa pong isang nakakaalam. At may pangalan po. Pinangalanan po niya. May sinasabi siya rito. At yan po mamaya ang sasabihin ko sa inyo kung sino pa yung isa pang nakakaalam yung may buntis. Dito po na may pangalan po. At kaya Ma'am Bupel, mamaya ay sasabihin ko sa iyo o sa inyo dahil maraming naguguluhan kung sino raw ba itong buntis na ito. At yun, sinabi ko po, taga rito po ako sa Mindoro, napakalayo po ako dyan sa Bicol. Siguro naman po ay naniniwala kayo na walang imposible sa kwarta. Pira po ngayon ang umaandar ngayong panahong ito. So, ibig sabihin, kahit siguro nandito, kahit siguro sa Mindanao ako, o kahit sa Apari ako siguro, mayroon at mayroon magbibigay siya ako ng information. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay, ganun lang po yan. Ngayon, sa totoo lang po, at saka ako sa totoo lang, ikaw Ma'am Bupel, gusto ko kung maging noong una na nag-reaction ka sa video ko, gusto ko yung pagre-reaction mo. So okay lang na huwag ka na, hindi mo na kailangan magpaalam pa sa akin na gagamitin mo muna yung hindi na po. Okay lang, gamitin nyo ng gamitin. Yung video ko, okay lang po yan. Kasi ang sinasabi ko lang po kasi dito, ang ayaw ko lang po yung gagawing multo yung picture ko, gwapo-gwapo ko, tapos gagawing multo. Yan po yung iba. Tapos itong mga ibang tarantado pa, yung sino pa yung gago na yung buwan-buwan na yan?
gagamitin yung kwan, nakakuan pa ako, multo. Hindi nyo na po kailangan na kwan, i-black and white. Yung picture ko kasi gwapo naman ako, no? Yan po, isa ka, Ma'am Bupel, sa gusto kong mag-reaksyon doon sa, parang pangalawang bisis mo lang yata ako na reaksyonan, no? At saka ang gusto ko, isa rin gusto kong mag-reaksyon ito si Marzano. At parehas, patas. Walang kanyan. Walang hindi kanya kakampihan. Kung kinakailangan na kontrahin ka, kukontrahin ka. Yan ang tama. Yan ang tama. Pero kasi maraming nag-reaction dyan, nag-buisit na buisit ako. Kagaya nitong si Pukingking na hayat na ito na ang tanda-tanda na icon, ay malibog pa. Yung mga yan, re-reactionan yung video ko, tapos sabihin below the belt. Ay kung below the belt, huwag nyo nang reaksyonan. Huwag nyo nang panoorin. Kagaya itong nuli nito, nagdidisidisintihan, tapos sasabihin na hindi nila gusto. Itong si Bisangkay Bangkay, hindi nila gusto yung bunganga ako. Ay bakit mo pinapanood? Yan ang problema. Kaya kung ganyan lang din na re-reactionan nyo ako ng ganyan, abay putang ina ninyo, magkakagulo tayo. Simple lang. Kung ayaw mo yung video ko, huwag mong panoorin. Ganun lang yun. Kaya ito, kaya sinasabi ko noon pa man sinasabi ko itong si Marzano. Hindi dahil sa kung ano pa. Nakita ko kasi yung yung pagre-reaction na talagang patas. Wala siyang kakampihan, wala siyang papanigan. Ganun lang yon. O maging ito, naobserbahan ko to si Ma'am Bupel kahapon na panood ko. Actually, hindi po ako nanonood sa mga yung mga iba. Ay, naobserbahan ko to si Ma'am Bupel. Okay, yung pag-reaction niya, pero hindi nyo na po kailangan pa na magsabi, gagamitin ko muna Mr. Birana itong clip video mo. Hindi na po kailangan. Okay lang po yan. Ayan. So, maliwanag po tayo dyan. At sabi ko nga po, mamaya, doon sa mga naguguluhan kung sino itong buntis na ito, ay mamaya, Ma'am Bupel, ay malalaman mo kung sino pa ang nakakaalam na mayroon pang buntis. Maliban dito sa itong nagbibigay sa akin ng information, maliban dyan, mayroon pang ibang nakakaalam. At ito yung mga tinitira ko. Pero alam pala, sila ang isa dyan ang nakakaalam. Aywan ko kung paano lang itago yan. At sigurado yan. At ngayon nga daw, bago daw, Ngayon na yung porsigido na sila kasi nga habang maliit pa raw at hindi pa lumalaki. Iyon ang pagkakasabi. Pero teka, para kasing nakakakonsensya yung may alam ako tapos wala akong nagawa. Okay? Ngayon mag-o-offer na lang ako dito sa buntis na ito. Mag-o-offer na lang ako, sisiguraduhin ko na manganganak ka sa isang exclusive hospital. Na malayo dyan, na wala makakaalam. At ibigay mo na lang sa akin yung anak mo. Huwag mo nang ipalaglag. At yun naman yung pagbibigay mo naman sa akin ng iyong magiging anak na yan ay may kapalit pang halaga. Kasi unang-una, mukha naman kayong mga pira. Okay? Kaya nga nabuntis ka dahil mukha kayong mga pira. Yan ang totoo. So ngayon, huwag mo nang ipalaglag. Ngayon pa lang, pwede ka nang umalis dyan. At pwede kong ipaayos, ipalinis yung bahay ko dyan sa Manila at mayroong ka pang 3 katulong, 2 private nurse ang ibibigay ko sa iyo dyan hanggang sa manganak ka. Okay? At pag nanganak ka, ay natural, iwan mo yung bata sa akin at
Sabi ko naman sa iyo, may kapalit yun. At yun ay babayaran kita ng sobra-sobra pa na kahit sa buong buhay mo ay hindi mo na kakailangan, ano yung tawag doon, hindi mo na hahanapin. At sisiguraduhin ko na kahit na magpahila-hilata na lang kayo, hindi kayo magugutom. Kasi nakakakonsensya yung may alam ako tapos wala akong ginawang paraan. So yun ang option ko. Sa iyo, mayroon akong bahay sa Manila, ipapalinis ko, bibigyan kita ng 3 katulong, 2 private nurse, at saka malapit lang yan sa hospital na exclusive na hospital yan. Talagang kanyan. Hindi basta hospital yan. Ano? Yun. Kisa naman ipapalaglag mo. Mga kababayan, ngayon na po, hindi na po sila nag-aaksaya ng oras at talagang nagkuka na. At may nakausap na raw talaga sila. Nagbibigay ng information sa akin. Informer ko ang nagsasabi na talagang kinuka na nila habang maliit pa. Kasi ang sinasabi raw nung manghihilot, para daw hindi mahalata, para lang daw nilagnat. Yun ang pagkakasabi kasi sanay daw pala yung manghihilot na yun na maglaglag. Sanay daw na maglaglag. So, para lang daw nilagnat. At maaaring hindi nyo mahalata kung ito ay nagpa-abort na. Yun ang pagkakasabi nitong informer ko, no? At anyway, para po para sana matauhan lang ito, nabuhayan lang niya yung anak niya at ako nang bahala. Total, babayaran ko naman. Sana makarating ito sa iyo. Ano? Itong sinasabi ko na wala naman tayong wala naman akong hihingin libre sa iyo. O yun, tapos na tayo dyan. At doon po sa nalilito na yung pagkakabanggit ng K-Angels, wala po dyan sa loob ngayon. Wala na po. Ano? Hindi po kasalukuyang K-Angels ito or K-Angel ito, kundi dati nandyan nga siya. Ito pong nagbuntis. Ngayon, kaya nga po ang payo ko po dito sa natitirang mga K-Angels, o ulit-ulitin ko lang po yung sinasabi ko, nandyan po sa kalingap ang magandang buhay ninyo pagdating ng araw. Kaya huwag na po kayo mag-iisip or magpapadala dito sa mga bugok na nag-i-sponsor ko na mga wala naman talagang kwarta. Imaginin mo, para lang makapagpasikat, mayroon pa nga raw dyan na kung ano-anong mga bininta para makapagpasikat lang. Mayroon pa raw dyan, mismong anak niya ang naghihingalo, pero same na gusto pa rin niya magpasikat. Ganyan po yan. Lalo na po rito sa mga matatanda na nag-i-sponsoran, wag po. Wag na. Yung mga tumatanggap ng palihim na mga beneficiaries ng Kalingap, wag na. Masisira ang buhay ninyo. Dahil sinasabi ko, halos lahat ng mga sumuway sa Kalingap, nakita nyo naman kung ano mga nangyari sa kanila. Diba? Nakita nyo. Pero nakikita nyo pa rin ang kabaliktaran na nandyan sa Kalingap pa rin, na ang gaganda ng mga aura. Tingnan nyo mga nagsipag-alisan, walang, ang papangit na. Losyang na. Paano? Hihiramin ko lang yung salita ni Ma'am Bupel na pajerjer sila.
Pabimbang. Kaya mga losyang na, di ba? Kita nyo naman. Mga losyang na. Ay kasi nga, yun yung sinasabi ni Ma'am Bupel, nagpa-jerjer kaya nadyuntis. At tuwan-tuwa ako rito kay Madam Bupel, at least, Madam Bupel, may natutunan ako sa iyo, yung pa-jerjer. Kasi nga po, ganyan po yung ganyan po yung mga nangyayari doon sa mga walang kakontintuhan. Imaginin mo, ano ba ang buhay mo nung hindi ka nakilala ng Kalingap? Marami po yan. Yun na lang ang tanongin nyo sa mga sarili ninyo. Ano yung buhay ninyo nung hindi pa kayo natagpuan ng Kalingap? Tapos nung maging maganda na ang buhay ninyo, ayon, hindi nyo lang sinakmal, talagang nilamon nyo pa ng buhay yang mga tumulong na tao sa inyo para umangat kayo sa buhay. Para kung tutuusin, para yung ginawa kayong tao. Magmula sa pagiging mukhang unggoy ninyo, ginawa kayong tao ng Kalingap. Tapos nung magawa na kayong tao, ayan, nilamon nyo na sila ng buhay. Kaya tingnan nyo ang mga kapalaran ninyo. Ayawan ko kung saan, hanggang saan katatagal yung pagbubuntis mo. Lulubo at lulubo yan. Maniwala ka. Abangan nyo. Mamaya-maya lang sasabihin ko na mayroon pa nakakalam maliban dito sa informer ko. Maliban dito sa informer ko, mayroon pang isa pang nakakaalam. At yung nakakaalam na sigurado, kilalang kilala ninyo, papangalanan ko. Papangalanan ko yung nakakaalam na isa, hindi itong informer ko, ayan yan. Kaya nga, sabi ko nga, dito kay mayroon pa ako na nakukuhang information, mayroon daw, mismong nandyan ngayon sa Kalingap. Bagamat yung isang Kalingap na tinutukoy ko rito ay talagang matibay ito, hindi talaga nagpadala doon sa pangako nitong gagong malasadong sponsor na ito na wala rin naman. Mabutit hindi nadala. Yan. Pero ayaw ko na sabihin dito kung may mga lihim pa. May mga lihim pa dyan na may tumatanggap na hindi alam ni Rab. Hindi raw alam ni Rab yan. Pero ngayon, ay huwag na. Dahil kung tuloy ang pagtanggap ninyo ng tulong or limos dyan sa mga nagbibigay-bigay sa inyo na hindi alam rin ni Rab, mapipilitan akong ibulgar ko kayo rito. Kaya ngayon pagbibigyan ko kayo para makapagbago, no? Mayroon pa daw dyan, ayon dito sa informer ko. Ito pong informer ko na ito, kilalang kilala ninyo. Kilalang kilala ninyo. Hindi pwedeng hindi nyo makilala ito. Lahat ng Kalingap hanggang kwanto kilalang kilala ninyo ito. Siyempre ayaw ko sabihin. Ngayon, yan pa ang isa sa naibigyan niyang information sa akin. May mga. Yung pong sinabing mga, isa hanggang dalawa lang. Kasi kung may, iisa lang. May mga. So mga at least dalawa. Na tumatanggap daw ng bigay ng isang sponsor na malasado na hindi alam ni Kalingap Rab. Ayan. So ngayon ang ko, kasi unang-una, ito lamang po ang tandaan ninyo at itanim ninyo sa inyong isipan itong sasabihin ko. Lalo't sa ganyang kalagayan nyo ng mga estudyante kayo, sa lahat ng pagkakataon, walang sobra. Lahat ng mga ibinibigay sa inyo, lahat ng mga masasabi natin kailangan ninyo, laging kulang yan.
laging kulang. Tandaan ninyo, gaano man karami ang mga nagbibigay sa inyo, laging kulang pa rin. Doon nyo dapat matutunan yung pagkasyahin yung kulang. Kaya huwag kayong padadala dito sa mga bigay-bigay nitong mga demonyo dahil diyan kayo masisira. Hindi man kayo masira dito sa Kalingap. Okay yun. Walang problema yun. Ang masisira mismo buhay ninyo eh. Sa halip na may kahit papaano ay nandiyan kayo, maganda yung aura ninyo, kisa dito sa mga lumabas na mga mukhang ibak na, mga mukhang mga losyang na, mukhang manang na, at mga mukhang durugista na, nakagaya nitong si Wakwak. Yan lang po yan. Kaya huwag niyong sirain ang buhay niyo dahil dyan. Kung mayroon mang magbigay sa inyo, sabihin niyo kay Kalingap Rab. Dahil para kung ano man yung mga advice niya, ma-advisean pa rin kayo. Ganun lang yon. So, ngayon, kung wala na kayo dyan, pwedeng tanggapin nyo ng tanggapin. Ganun lang yon. Kung wala na kayo dyan. Diba? Pero sinasabi ko, ito, pagbibigyan ko kayo itong dalawang ito, na tumatanggap na hindi alam ni Kalingap Rab. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Ngayon, magbago na kayo. Or, kung hindi man, sabihin nyo, ipagtapat nyo na yan kay Rab. Para sa ganon, magamot agad yan, hindi yung lalala. No? Pero dito sa isang kalingap na ito yung sinasabi kong matibay. Hindi talaga siya nagpadala. Hindi nagpadala. Dahil talagang nanindigan talaga na siguro ang isip niya ay nandito na ako, bakit pa ako lilipat? Nandito na ako, bakit pa ako gagawa ng hindi kagustuhan ng kalingap? Yan siguro. So, saludo po ako dito sa babae, sa batang ito. Hindi talaga nagpadala. Yan po yan. Kaya doon po siya nalilito. Kung sino yung buntis, wala po dyan sa loob ng Kalingap Angels. Wala po dyan. Dati po, oo, nandyan po yan. Actually, marami-rami na rin po yung lumabas eh. Marami-rami na rin po yung mga nagbuntisan. Nawala na ngayon. Even though mayroon pa, at paminsan-minsan, ay, pero parang matagal-tagal ko nang hindi napapansin na binablog pa yan. Pero, noong nabuntis yun ng isa, pero hindi naman sikat yun eh. Nabintis yun, pinatayuan, tinuloy pa rin yung pagpapatayo ng bahay. Kaya ibig sabihin, marami-rami na rin yung mga wala na sa kalingap, na yung mga nagbuntisan, na nasira ang buhay. At ito ngayon, yung huli, ngayon napakaganda na sana ng buhay. Pero dahil dito, ay baka dito na magkakawindang-windang ang buhay nito. Dahil ngayon sinasabi ni Ma'am Bopel na napasarap sa pagjijirdir. Ayan. Ayan po yan. Kaya doon sa nalilito, kung sino yung buntis, wala po dyan sa kalingap. Okay. Ngayon, ilang oras na ba tayo? Ilang minuto na ba tayo? Nasa 23 minutes na po tayo. Sige, kaunti lang. At wala po akong ibang pan dito. Sasabihin kundi ang paalala dito sa mga Kalingap Angels. Uulitin ko lang po, nasa Kalingap po ang ikagaganda ng buhay ninyo. Nasa Kalingap po yung pagtupad ng pangarap nyo. Diyan nyo po matutupad ang inyong mga pangarap sa Kalingap. Kaya stay na po kayo dyan. Huwag nyo na pong pakinggan yung mga nag-o-offer na mayroong pagnanasa sa inyo. Yun po. Tandaan po ninyo, wala pong tao, lalo na yung mga matatanda, walang ganyan na mag-o-offer ng ganyang kwarta kung walang pagnanasa. Tandaan ninyo yan.
Maliban na lang dito sa mga babaeng itong mga nagbibigay pa, siguro naman hindi namang mga tumboy yan. So, kundi ang tanggapin nyo lang din, kasi ito naman mga babae na ito, ang gusto lang naman nila ay magpalaki ng kanilang channel. Pero yung mga lalaki na matatanda na nagbibigay sa inyo ng mga pira, mayroong pagnanasa sa inyo yan. Tandaan ninyo. Uulitin ko lang. Matagal ako naging investigador. Kaya alam ko itong mga sinasabi ko. Walang lalaki at lalong may edad na, matanda na, magbibigay ng pira. Walang ganon. Kaya nagbibigayan dahil may pagnanasa na gusto kang jirjirin, sabi ni Ma'am Bupel. Ganun lang yun. So, kung mayroon akong nasasabi dyan minsan na parang generalize ko, gusto ko lang pong diinan, pero hindi ibig sabihin kung hindi kita binanggit. For example, ikaw ay isang vlogger ng Kalingap. Pag hindi kita binanggit, ibig sabihin, hindi ka kasama doon sa binibitawan ko salita. Halimbawa, binanggit ko itong mga sabihin ko, mga putang inang mga mga vlogger ng Kalingap. Vlogger ng, reactor na ito. Mga putang reactor na. Halimbawa na natin, ganon. Lalo na, itong si Sangkay Bangkay, yun, doon po, yung salitang yun, hindi po kayo kasali. As long na hindi ko binanggit ang pangalan ninyo. Pag binanggit ko ng pangalan ninyo, yun. Kung gusto nyong makipag-pitpitan sa akin, ay di gawin natin. Pero hanggat hindi ko nababanggit ang pangalan ninyo, hindi kayo kasali. Ganun lang yun. Yan ang tandaan nyo sa akin. Sana maliwanag sa inyo yan. At ano pa ba? So yun po yung paglilinaw ko sa inyo na wala po sa loob ng Kalingap Angels ang nabuntis, kundi nasa labas na po. Bagamat dati na nandyan yan. Nasa labas na. Pero yun nga po sinasabi ko at papalalahanan ko lang ulit yung mga nandyan pa na Kalingap Angels. Huwag nyo na pong gayahin to. Sira na po ang buhay nito. Bagamat noon pa sira na ang buhay nito, pero nung ginawa ng tao ng Kalingap na dating mga unggoy itong mga taong ito, ayun ngayon, ang iginanti nila doon sa taong gumawa sa kanilang tao, ginawa sila ng tao, ayun nga, sinakmal at nilapa sila. Ganun, huwag nyo na pong gayahin yun. Okay. So ngayon, doon sa nag-aantay, kung sino, yung isa pang nakakaalam maliban dito sa informer ko, maliban dito sa informer ko. Tingnan natin, babasahin ko kasi baka mamaya magkamali naman ako ng pagbasa. Ayan po, ang haba-haba ng mga conversation namin, pero ang sagot ko lang, napaka-iiksi. Sir, ito na. Yung katunayan, sabing ganyan, hindi lamang po ako ang nakakaalam, kundi alam din po ito ni. Ayan na nga sinasabi ko. Sasabihin ko na ba? Okay, balikan po natin itong informer ko. For your information po, lahat kayo kilala nyo itong informer ko na ito. Pero kaya lang niya binanggit itong taong ito at yun daw ay pwede kong banggitin. Kaya niya binanggit itong taong ito dahil para mapatunayan ko raw sa kanya na totoo yung sinasabi niya sa akin. Which is, yun nga ang hinihingi ko dahil sabi ko, babiyahe ka sa sementeryo sa halagang 15,000, alam mo yan. Kaya mas malaki yung binigay ko sa iyo kisa doon sa
15,000 na babiyahe ka ng sementeryo. At ito po, kaya po ganito ang sinabi ko. Dahil yung driver ko at yung dalawang sekretary ko ay galing po dyan. Pinasorbe ko mismo pati yung bahay nitong nagbigay ng information sa akin. Yun ang sinasabi ko. Driver ko, sekretary ko, pinapunta ko dyan para alamin ang bahay nitong nagbigay ng information kasi nadala na nga ako di ba may binabanggit ako sa inyo na yung pinapahanap ko nga yung 3 bata ay nag-oo. Una, binigyan ko ng 5,000, pinadalan ko ng 5,000, pinadalan ng sekretary ko ng 5,000. Nakukontak-kontak pa naman noong una. Tapos hanggang sa pangalawa, nabigyan pinadalhan ulit ng sekretary ko ng 3,000. Tapos pinadalhan, yun na, yung medyo choppy na raw yung pagka tinatawagan ko or tinatawagan ng sekretary ko, choppy na yung dating, hilo lang siya ng hilo. Tapos yung huli na binigyan ng 2,000, ay hindi na totally na kontak. So yun po yung sinasabi ko na pag naloko ako ng isang bisis, hindi na mapapangalawahan yun dahil hindi na po pwede. So ito, dahil itong informer ko na ito ay talagang matindi itong kanyang ibinigay na information sa akin, kaya challenge ko nung una na sinasabi ko, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Sigurado daw. So ngayon sabi ko, papupuntahin ko dyan yung driver ko at saka itong 2 sekretary ko. Pwede ba yung kako na mag-usap kayo? Sabi kong ganyan, pwede sir. At pwede mo bang ituro mismo yung bahay mo? Diyan kayo mismo sa bahay? Opo sir. So nag-usap itong sekretary ko, driver ko, na pinapunta ko dyan. Maging Mindoro to Bicol. Doon mismo sa bahay nila. Kaharap pa yung magulang niya noong nagkukwento. Kaharap pa. So, ibig sabihin, kaya nakapagbitaw ako ngayon sa akin, huwag mo akong lulukuhin. Dahil yung ibinigay kong pira sa iyo, mas malaki yun kisa dito sa ibabiyahe kita sa sementeryo sa halagang 15,000. So, ano yun? Ano sa tingin ninyo? Yun po yan. Kaya ito ngayon, ito yung chat niya. Kasi parang siyempre, natural lang doon yung pagdududa ko. Hindi ko kilala yan eh. Hanggat nung hindi na ako nakakausap ng sekretary ko at saka yung driver ko. Pumunta mismo dyan sa Bicol. Ngayon, nagsabi siya sa akin na, sir, mayroon pa pong nakakaalam, hindi lang ako. At ito na nga po yung pangalan na yung sinabi niya. Nandito mismo. Sasabihin ko ba? Ma'am Bopil ha. Ito na yung sagot doon sa tanong mo kung sino yung itong buntis na ito. Okay na, basahin ko na nga ng diretso. Sir, ang isa pang nakakaalam, kaya kung gustuhin lang ninyo, ay tanongin nyo si Kapiso. Alam niya ito kung sino itong buntis na ito. Ayan. Hanggang doon lang po ako. Alam daw ni Kapiso. Pinangalanan po niya dito. Pinangalanan niya. Kaya nandito sa akin ang ebidensya kung sakasakali. Bakit ko doon malalaman? Nandito ako sa Mindoro. At nandyan sa Bicol yan. Yun. Hanggang doon lang po. So maraming salamat po sa inyo at ulitin ko lang po doon sa tuloy lang yung hindi nyo na kailangan na hiramin yung video ko, sige lang, ikon nyo lang. At gusto ko naman yung style ng pagre-reaction nyo, ito si Ma'am Bopil at saka ito si Marsano. Gusto ko, yun, lagi ko sinasabi rito na huwag ninyo akong kakampihan.
Kung may mali ako doon sa mga sinasabi ko, malaya po kayong magsabi na Mr. Berana, ito po ay advice ko lang. Ganun lang. Huwag yung sasabihin nyo na ang sama ng tabas ng bunganga ko. At saka below the belt yung mga sinasabi ko. Ay below the belt pala, bakit mo pinapanood at bakit mo nire-reactionan ako? Marunong po akong tumanggap ng pagkakamali kung maganda ang pagkakasabi ninyo. Pero kung yung parang nagmamagaling ka, nakagaya ng Tom Noli, nakala mo nagdidisintihan na gagong to, re-reactionan niya, tangina ka, ano bang credential mong gago ka? At saka itong si Sangkay Bangkay, ano bang credential mong gago ka? Ha? Matagal akong investigador. Ha? At sinasabi ko rin sa iyo na nandyan sa aviation sa Amerika ang pangalan ko. Dahil ako lang naman yung nag-exhibition ng fighter jet na F-16 dyan sa Afghanistan noong gira ng Afghanistan. Yun lang naman ako. Yun lang naman. At saka yung sinasabi nitong putang ng sino to, yung babaeng gago, na wala akong aral. Sino ba yung nagsabi? Na wala akong pinag-aralan. Ito yata si Tochang eh. Well, nandiyan naman yan. Sinabi ko naman yan sa video ko. Sinagot ko naman yun. Pwede kong panindigan sa iyo, 4 ang diploma ko, 4 din ang transcript of record ko. Ngayon, kung gusto mo i-challenge ako, magpustahan tayo. Kapag wala akong naipakitang 4 na diploma at 4 na transcript of record with verify pa, i-verify mo pa sa mga school na nandiyan naka-indicate sa mga diploma ko. Pag wala akong naipakitang 4 na diploma, babayaran kita 2 milyon. Pero kung may naipakita ako, ang tanong, ano ang pambabayad mo? Ay isa kang hampas lupa at patay gutom. O di, pag-usapan natin kung ano ibabayad mo. O kung gusto mo naman, ikaw mismo ang ibayad mo, sarili mo, at para ipakain ko dito sa mga buaya ko rito sa basement. Ganun lang kasimple. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Ay, hindi ako nagmura ngayon ha. Kasi may nagko-comment din po na Sir Berana, sabi niya, baka naman po pwedeng wag ka na magmura. Ay, opo naman, hindi naman po talaga yun ang ugali ko. Hindi po. Kaya wag po kayo mag-alala. At saka tumatanggap po ako ng advice. Tumatanggap po ako pag maganda yung way ng pag-advise. Kahit sino po tumatanggap ako ng advice. Kasi dyan tumatalino yung isang tao pagka marunong kang tumanggap ng advice. Hindi kagaya itong mga minalas na ng mga taong ito. Advisean mo na ng advisean, wala pa rin nangyari. Basta nasa tuktok nila, kwarta. Anong resulta? Buntit. Buntit na dahil nagpa-jerjer na, sabi ni Ma'am Bupel. Maraming salamat po at sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.